as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan Narcaranza na nagsasabing sa mga kaawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Kaibigan, ang mga yaoy bago tuwing umaga. Lamentations 3:22 and 23. Napakabuti ng ating Panginoon na ngayon ay muli tayong nakabangon, taglay ang buhay na kanyang ipinahihiram sa atin. Patuloy ko pong binabati ang bawat isa na sumusubaybay sa atin pong himpilan, AWR 89.1 FM, at dito po sa ating programang Rise and Reflect, saan man po kayo naroon. Nakikinig kayo sa radyo sa iba't ibang mga himpilan dito sa Luzon, at ang mga kaibigan nating sumusubaybay naman sa atin pong channel and page. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Kami po ay na-inspire kapag nakikita ang inyong mga comment dyan sa comment section na amin pong binabasa. Salamat po sa inyong pagpapatuloy sa pagsubaybay dito sa ating himpilan. Atin din pong patuloy kayong inaanyayahan sa atin pong inihandang napakagandang series ng pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope. Magpapatuloy po tayo hanggang April 19 po yan. Ang mga paksa diyan sa atin pong series ng Revelation of Hope. At inyo pong sundan yan mamayang gabi sa ganap na 7:00. Muli namin kayong inaanyayahan na pakinggan, subaybayan. At wag na po kayong lalayo sapagkat marami po kaming mga ihahandog sa inyong mga makalangit na awitin at mga programa. Para naman po sa mga nagnanais ng babasahin o kaya po yung ating ipinamimigay na Bible Study Guide na Explore, ito po ay available sa Tagalog at English. Mapapasa inyo po ang araling ito kung inyo pong ipapadala ang inyong mga kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero at dyan po sa comment section, sa mga nandito po sa social media, kayo po ay pwedeng mag-comment dyan ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng number upang mas mabilis po naming maipadala sa inyo ang araling ito ng Biblia, ang Explore. Maraming salamat po. At ito nga po ang ating mga numero para sa mga nakikinig sa radyo
Ang atin pong numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Tayo po ay magpapatuloy at dito nga po sa ating palatuntunang Rise and Reflect ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng banal na salita at sa pananalangin. Tayo ay dadako ngayon sa kabanatang 2 pa rin ng Ecclesiastes, talatang 17 hanggang 25. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nagalit ako sa buhay, kasi masakit sa akin ang mga nangyayari dito sa mundo. Lahat ay mahirap maintindihan at parang naghahabol sa hangin. Hindi na ako masaya sa lahat ng pinagpaguran ko, kasi alam kong maiiwan lang ito sa taong magmamana nito. At sinong makakaalam kung matalino ba siya o bobo? Siya pa din naman ang magmamana ng lahat ng pinagpaguran ko at ginamitan ko ng karunungan sa mundong ito. Grabe, hirap magets. Kaya sobrang nalungkot ako nung naisip ko lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito. Nagpagod ako para sa mga bagay na ito, gamit ang lahat ng karunungan, talino at galing para iwanan lang sa taong di naman nagpagod nito at siya ang mag-i-enjoy ng lahat ng ito. Malabo ito at talagang mali. Ano bang napapala ng tao sa lahat ng pagpapagod at paghihirap niya sa mundong ito? Ang buong buhay niya ay puno ng pasakit at stress ang binibigay ng trabaho niya. Kahit sa gabi, hindi nakakapahinga ang utak niya, nakakabaliw. Walang mas mabuting gawin ang isang tao kundi kumain, uminom at mag-enjoy sa pinagpaguran niya. Na-realize ko na blessing ito ng Diyos. Kung hindi dahil sa Kanya, sino ang makakakain o makakapag-enjoy? Binibigyan ng Diyos ng karunungan, talino, at saya ang taong kinatutuwaan niya. Pero ang makasalanan, pinagtatrabaho niya at pinag-iipon para lang ibigay ito sa taong kinatutuwaan ng Diyos. Mahirap itong maintindihan at parang naghahabol sa hangin. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga ay ang kinin ang araw. Sang-ayon sa talatang 24 ng kabanatang 2 ng Ecclesiastes, ang pinakamagandang gawin ng tao ay kumain, uminom, at pakinabangan ang mga pinaghirapan niya. Nalaman ko na galing ito sa Diyos, ang sabi ng sumulat. To seize the day, to live each moment to the fullest. Pagnanasang angkinin ang buong araw at mabuhay ng lubusan sa bawat sandali. Ito ang una sa ilang mga sipi sa Ecclesiastes kung saan hinihimok tayo ng sumulat na samsamin ang mabubuting kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang ilan ay nagkamali sa pagbabasa ng mga talatang ito bilang hedonistic calls to debauchery and revelry, na para bang hinihimok tayong magpakasasa at magpakasaya. Iyan ay hindi naayon sa mensahe ng banal na kasulatan. Halimbawa, hinatulan ng propetang si Isaias ang mga tao ng Huda dahil sa halip na sila ay dapat sana ay umiiyak at humahagulhol, ay sinasabi nila, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay, sa Isaias kabanatang 22 talatang 13. Sa unang Korinto kabanatang 15 talatang 32, kinote o sinipin ni Apostol Pablo ang talatang ito mula kay Isaias upang ituro ang kawalan ng pag-asa sa buhay kung hindi muling nabuhay si Kristo. Ang sabi ng talata, kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, kung hanggang doon lang talaga sa kamatayan ang buhay, sige, gawin natin ang uminom, magpakasaya at mabuhay kasi mamamatay din lang tayo. Pero sinasabi niya na hindi natatapos doon ang buhay sapagkat ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo,
bagamat siya ay mamatay, ay mabubuhay muli. Kung paanong binuhay ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Sa talatang 33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kaibigan, hindi tayo tinatawag ng mangangaral o ng sumulat ng Ecclesiastes upang tamasahin ang mga kaloob ng Diyos mula sa isang hedonistic o pag-iisip na walang Diyos, mula sa kaisipang hindi inaalintana kung mayroon talagang Diyos. Sa halip, sinasabi niya na ang pagkain, inumin, trabaho, at asawa ay mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos upang tamasahin sa buhay na ito sa ilalim ng araw. Bilang karagdagan sa pamumuhay sa tamang relasyon sa Diyos, na tinatawag niyang natatakot sa Diyos. Ang mga kaloob na ito ay tumutulong sa atin na manavigate ang mundong ito na puno ng kasalanan. Higit pa rito, nasiyahan sina Adan at Eva sa mga kaloob na ito sa halamanan ng Eden bago sila nagkasala sa Diyos. Maaring hindi natin na mapansin sa Genesis, ngunit ang mga sipi ng Ecclesiastes, Kabanatang 2, talatang 24 hanggang 26, Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 15, ganon din sa Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 22, Kabanatang 5, talatang 18 hanggang 20 at patuloy. Ito ay gumagamit ng eksaktong parehong salita sa Genesis, Kabanatang 2, talatang 15 hanggang 25. Sa halamanan ng Eden, binigyan ng Diyos ang mga unang tao, si Adan at si Eva, ng mga kaloob na kumain, uminom, magtrabaho, at mag-asawa. Sa Ecclesiastes, sinabi sa atin na ang pagtanggap sa mga kaloob na iyon ay kung paano tayo nagbabalik tanaw sa tanawin sa Eden at ngayon bilang mga mananampalataya sa bagong tipan, inaasahan natin ang bagong langit at ang bagong lupa kung saan tayo ay kakain, iinom, magtatrabaho at magtatamasa ng masayang pagsasama bilang mga anak ng Diyos. Pakinggan mo ang sinasabi sa Isaias, Kabanatang 66, talatang 22. Sinabi pa ng Panginoon, kung papaanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking gagawin ay mananatili magpakailanman, ang inyong lahi ay mananatili rin magpakailanman. Talatang 21, sa mga panahong iyon, magtatayo ang aking mga mamamayan na mga bahay at titirhan nila ito. Magtatanim sila ng mga ubas at sila rin ang aani ng mga bunga nito. Hindi na ang mga kaaway nila ang makikinabang sa kanilang mga bahay at mga tanim, sapagkat kung papaanong ang punong kahoy ay nabubuhay ng matagal, ganun din ang aking mga mamamayan at lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinaghirapan. Hindi sila magtatrabaho ng walang pakinabang at ang kanilang mga anak ay hindi daranas ng kamalasan, sapagkat sila ay mga taong pinagpala ng Panginoon. Kaibigan, naghihintay tayo ng isang bagong langit at bagong lupa. Ang buhay ay walang kabuluhan kung wala tayo sa Panginoon. Ngunit kung tayo ay nasa Diyos, ang buhay ay punong-puno ng kahulugan at kabuluhan. Kaibigan, paano natin maaangkin ang buong araw habang pinararangalan din natin ang ating Diyos? Magbanggit ng ilang regalong bigay ng Diyos na pinahahalagahan mo bawat araw. Para sa iyong comment and reflection sa ating bahaging binasa, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Maaari ka rin pong mag-comment dyan sa comment section sa atin pong mga nasa Facebook and YouTube.
Pakinggan po natin ang isang napakagandang awiting inawit ni Noreen na Rose Hernandez, may pamagat, Di Ka Nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon Maraming salamat Noreen sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kaibigan, tayo ay dadako ngayon sa ating pananalangin at nais kong makasama ka sa paglapit sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin.
Mapagmahal naming Ama, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng bagong buhay kay Kristo at ng bagong pag-asa, sa pagbibigay ng kabuluhan at kahulugan ng aming buhay dahil sa pagliligtas ng inyong anak. Salamat na hindi lamang kami lumilingon at naaalala ang Eden, ngunit maaari ding umasa sa bagong langit at bagong lupa na inihahanda nyo para sa mga maliligtas, kung saan ang lahat ay magiging ayon sa inyong kalooban at inilaan para sa mga mananampalataya. Panginoon, tulungan nyo kaming manghawak sa inyong mga pangakong ito. At ngayon ay akin pong ipinapakiusap na inyo pong dinggin ang mga panalangin ng aming mga kaibigan na kanila pong inilagay dyan sa comment section. Ganon din po ang mga panalangin kanila pong ipinadala sa pamamagitan ng text message. Dakilang Diyos, kayo po ang nakababatid ng kanilang kalagayan at pangangailangan. Kahit kami po ay umaasa, Panginoon, na inyo pong ipagkakaloob sa kanila ang mga bagay na makapagpapalakas ng kanilang pananampalataya at makapagpapabuti ng kanilang relasyon sa inyo at sa iba. Salamat, Panginoon, na inyong dininig ang aming panalangin, sapagkat ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect, at muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Mapapasa inyo po ang araling ito kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address dito po sa ating himpilan. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ganon din po namin muling ipinaaalala sa inyo ang atin pong natatanging pag-aaral mamayang gabi sa ganap na alas 7, Revelation of Hope. Subaybayan po ninyo ang natatanging pag-aaral na ito na amin pong inihahandog sa inyo sa ganap na alas 7 ng gabi, Revelation of Hope. Magkita-kita po tayo. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. God bless, at patuloy po kayong sumabaybay sapagkat ipagkakaloob pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me
true.